Good day po sa ating lahat. Muli, nandito si Sir Juming para magbigay ng kaunting komentaryo ukol dito sa nalalapit na barangay at saka SK election that comes October 30. So ilang days na lang magkakaroon na ng election na yan. Okay? Ngayon, naisip ko tuloy yung comparison noon at saka ngayon. Okay? So, lalong-lalo na sa mga new generation ngayon. So, ito yung pagkakaiba. Okay? So, ito ay based sa mga na-experience ko. Bagamat noong mga panahon na yon, siyempre bata pa tayo. But then, maliwanag na yung nakikita kong sitwasyon. Ang tatay ko ay isa sa mga napakatalgal na kagawad o council member dito sa barangay namin. Kasi before martial law, so siya ay elected as councilor. Pagkatapos nagkaroon ng declaration of martial law, so alam natin na suspended ang eleksyon noon. So tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagsisilbi. Pagkatapos after nagkaroon na ng eleksyon ulit, nag-file ng candidacy. So nanalo siya. So actually talagang ang tatay ko wala namang pera. Kasi siya ay farmer at saka fisherman. Pagkatapos later on nakapagtrabaho siya sa kuan. So pag meeting, pumupunta siya sa barangay para umaatindi. Pero mayroon siyang job na janitor siya sa isang school dito, tagalinis. Okay? So, ganon. Ngayon, kung ikukumpara natin noon, parang simple lang ang campaign, yung pag-campaign, yung pagsisilbi, at saka parang hindi complicated, hindi magulo. Parang wala yung kwan noon, yung rivalry na in such a way na nagkakainggitan o naglalaban-laban, ganon. Kasi matatandaan ko, before election noon, kung minsan, ang tatay ko ay kasama nila yung mga candidates ng ibang partido. So, sila yung nangungumpanya as a group, bagamat different partido. Pagkatapos, halimbawa sa isang bahay, napunta nila, sabi noong mga nandoon, okay, kasi magkakakilala yan, magkakakumpare, magkaibigan. Ako, iboboto kita, pagkatapos yung misis ko naman, iboboto yung kabila, ganon. Then yung anak ko, ganito, ganon. Kaya very friendly ang approach. At saka talagang yung pagbibigay ng something in return for votes ay maybe mayroon, kaya lang hindi gaanong kanyan, hindi gaanong nakaka-decide kung sino ang mananalo. Ang talagang nakikita ko ay bumuboto ang mga tao based kung sino ang kilala nila na mabait, matulungin, at saka iba pa. Okay? So, ganun siya. Pagkatapos, ano ba ang isang pinakakwan dyan? Pagkakaiba. Noon, walang honorarium o sahod yung mga councilman at saka teniente del barrio. Yun ang tawag noon, teniente del barrio. Pagkatapos yung mga kanila, councilman, hindi pa kagawad. Okay. Pero sa ngayon, siyempre may mga kwan na, may sahod na. Pagkatapos talagang may mga pundo for the barangay, 'di ba, yung era. Kasi mayroon ng kwan. Pero ngayon ay noon wala pa 'yan. Ang
kwan lang doon, halimbawa ang barangay, ang munisipyo ay magbibigay ng something para sa barangay. So, 'yun ang ginagamit na pundo. At saka ang lagi na lang doon yung popularity contest noon. Why? Kasi kung hindi nila gagawin 'yun, walang improvement o kaunti ang improvement. Ngayon, ang mga tao naman ay very supportive sa mga popularity contest. Makikita mo doon noon na halimbawa yung mga pader sa barangay, may pandod draw yung king and queen, and so on, pagkatapos yung mga basketball court, ganun din, pinunduhan ng ganito. So, ganon. Pero ngayon, mayroon ng mayroon na silang pondo. So, yun ang malaking pagkakaiba. Ngunit alam ko siguro, noon talagang karamihan talaga yung dahil walang sahod, magsisilbi ka because you want to serve, gusto mong maging kapitan o kaya yung councilman dahil gusto mong mag-serve. At the same time, ipinupos ka ng mga tao. Wala yung sahod consideration. Pero this time, yan na iba na nga, may sahod, may kwan. Pero sa tingin ko talaga, kahit hanggang ngayon talaga, marami pa rin ang gustong magsilbi. So in fairness, they are not after yung sahod or salary. Gusto nilang magsilbi just like before. Kaya yan, para sa mga new generations, ganun ang pagkakaiba doon. Iski noon, mayroon na noon. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.